Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Book of Luke chapter 3, 21 to 22. Na natin ang isang napakahalagang ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya na po ay bautismuhan. He also had been baptized and was praying. Napakahalaga yung halimbawa na ipinakita ng Panginoong Jesucristo nang siya ay binabautismuhan ni Juan Bautista. Siya po, ang sabi ng ating binasa ay go, pray. Nananalangin ang Panginoong Jesucristo habang siya po ay binabautismuhan. The immediate results of prayer of Jesus while he was being baptized by John the Baptist. At makikita natin dito ang tatlong pangunahing resulta agad-agad na nangyari nang ang Panginoong Kristo ay manalangin. Una, heavens opening. Ang pangalawa po, the Holy Spirit ministering. At ang ikatlo, God speaking. Yan ay isa lamang po ang ating i-explain o i-discuss. Ito nga po ay yung kauna-unahan, heavens opening o nagbukas ang langit o mga langit. Kapag pinag-uusapan po ang bukas na langit, agad maaalala natin doon sa unang aklat ng Genesis. Kakita natin dito sa panahon ni Noah, verses 11 to 12, ay bumagsak ang rumaragasang ulan. Bakit po? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, all the fountains broken up and windows opened of the heavens. Yung mga fountains at maging yung mga bintana ng kalangitan ay nabuksan at umulan nga, rumaragasa ang ulan. No, alam po ninyo kung minsan marami mga tao naniniwala na kapag umuulan ay mayroon itong kasabay na pagpapala. Dahil umulan, ang sabi po ng isa na nagpapatotoo, ay biyaya at pagtugon ng Diyos sa kanilang panalangin yung pag-ulan. Ang sabi ng Deuteronomy 28 verse 12, the Lord will open to you His good treasury, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hands, and you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Dito sa aklat ng Deuteronomy, alam naman po natin na si Yahweh po ang nagsasalita, at kausap niya po rito ay ang mga Hudyo, no, ang bayan na kanyang pinili, at sinasabi po dito na ang Panginoon o na si Yahweh ay bubuksan niya ang kalangitan. At napakaganda po ng description na ibinigay po ni Yahweh dito sa kalangitan, na ito daw po ay ang good treasury. The heavens are the good treasury of God. No, ang kapag sinabi pong treasury, nasa isip kaagad po natin ay kayamanan, pera, kasama po yung mga ginto o yung mga mahalagang bagay na nakatago doon sa treasury. No, makikita din natin na pwede natin sabihin na kapag nagbukas ang kalangitan ay tunay na uulan ng mga pagpapala para sa mga tao, o dito po sa ating binasa ay para sa bansang Israel. Ang makikita natin dito na ano yung uulan. Una, ang sabi dito, to give the rain to your land. Na yung mga lupain na mga Hudyo ay tunay na bibigyan ng sapat na tubig, at ang sabi, upang ang mga puno ay mamunga sa kanyang kapanahunan. Ikalawa, it will bless all the work of their hands. Yung mga ginagawa ng kamay ng mga Hudyo, hindi lang sa pagtatanim, kung ito po ay mga crafts o kaya ay iba pa mga trabaho, ito ay pagpapalain mismo ng Diyos. At ang ikatlo, to lend many nations but you shall not borrow. Yung bansang Israel daw po ay hindi mangungutang sa ibang bansa, kundi sila ang magpapautang para sa mga bansang nakapaligid sa kanila.
Nakakalungkot ngang isipin ang bansang Pilipinas sa ating kapanahunan ngayon ay mayroon humigit kumulang na 14 trillion pesos na utang mula sa ibang bansa. Masasabi po ba natin na bukas ang kalangitan sa bansang Pilipinas? Dito maliwanag po na ang sabi po ni Yahweh, kapag ang kalangitan ay nagbukas, yung good treasury ng Panginoon ay mararanasan ng bansang Israel. At dahil tayo nga ay sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay binhi ni Abraham sa pananampalataya, maaari din po na maranasan natin ang mga bagay na ito kapag tayo ay nakaranas ng bukas na kalangitan. Dito pinapakita ng talatang ito ng Aklat ng Mga Awit na bagamat ang bansang Israel ay hindi tumitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sila nananampalataya, gumagawa sila ng masasama. Ang sabi ng banal na kasulatan, yet He commanded the skies above and opened the doors of heaven, and He rained down on them manna to eat and gave them the grain of heavens. Nakita po ba natin yon? Ang Diyos, dahil siya po ay mapagmahal na Diyos, isa siyang mabuting Diyos, a generous God, ipinapakita po dito na anuman ang kalagayan ng bansang Israel, dahil sila po ay hinirang ng Diyos, nagpaulan pa rin, binuksan ng Diyos ang mga hindi windows. Dito ay mga pintuan ng kalangitan ay binuksan ni Yahweh at umulan. Ano po yung inulan? Umulan po ng mana. At gayon din ay ng grain o parang kanin na umulan mula sa langit. Ang mana po na tinutukoy po rito ay kapag binasa natin yung Aklat ng Mga Awit, ito po yung the food of angels. Yung mga anghel po pala kumakain din, ano po. At ang pagkain po nila, ang sabi ng Aklat ng Mga Awit ay mana. At ito'y tinuturing na grain of heaven. Ito po yung kanin sa kalangitan, ay maging ang pati na yung mana na ipinakain sa bansang Israel kahit sila ay masuwayin. No? At dito pa rin ay pinapakita mula po sa pangalawang Korinto, no, 12:1-4, kapag nagbukas ang kalangitan, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay magsasalita at magpapakita siya ng mga pangitain. Sa pangalawang Korinto, habang si Pablo po ay nagkukwento, nag-share po ng mga salita niya sa verse 12, ang sabi niya, nakita niya ang pangitain sa ikatlong langit. Ang pangitain ay nakita niya ang isang lalaki na nasa paraiso. At hindi lang po si Paul ang nakakita niyan o si Pablo, maging po si Juan na nagbukas ang kalangitan sa Revelation, ay ipinakita sa kanya yung magaganap sa hinaharap. Kaya nga nasulat po ni John the Beloved sa aklat na Revelation yung mga bagay na ipinakita sa kanya ng Panginoon sa isla ng Patmos. At marami pang mga hinirang ang Diyos na binuksan niya ang kalangitan at nakakita ng iba't ibang pangitain. Maaaring nakita nila ang Diyos at gayon din nakakita sila ng mga anghel dahil nga binuksan ng Diyos ang kalangitan. Napakaraming mga bagay na kapag nagbukas ang kalangitan, yung treasury ng heaven, ang ating mga kahilingan ay tunay na matutugunan ng Panginoon at yung mga pangitain na magbibigay sa atin ng direksyon, mararanasan din ng bawat isa sa atin. So you want to experience open heavens? Let us spend quality time in prayer. And surely we will see Jesus and the answers to our needs. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. TV. Go, go, go.